Yo, yo, yo! 7 araw na lang sana para magpasko. Ang kaso, tinawagan na ulit ako para bumalik ng barko. Kaya tara, samahan niyo muna ako sa biyahe ko na ito. Pero bago ang lahat, ipasok na muna natin yung intro. Ako si Yomas. Ako nga pala si Yomas. Ako si Yomas. At yun, umpisahan natin sa pila dito sa immigration para makapunta tayo doon sa Paris na ating unang destinasyon. Tapos hinanap ko na muna ang aking boarding gate para sigurado. Dahil mahaba-haba ang biyahe, kain muna. O sa Bisaya, kalso. It's gonna be a long flight, ika nga. Kasi Manila to Paris 12 oras unang baba. Tapos meron pang Paris to Slovenia na pangalawa. At yun ay 2 oras na lang kaya medyo malapit na. Maya-maya ay nagtawag na si ate for boarding. Kaya sumakay na din ako sabay paalam sa aking darling o sa aking asawa para malaman nila na ako'y palipad na. Dala ang aking mga pangarap na kung saan para rin sa kanila. At nung okay na at ako'y nakaupo na sa aking assigned seat, hanap muna tayo ng magandang movie panlaban sa inip. Habang nanonood ako ng movie na bago para sa akin, ay bigla namang dumating si kuya para mamigay ng pagkain. Thank you so much. You're welcome. Enjoy your meal. Yeah, thank you. Tapos tamang nood ulit ng movie, tapos tulog-tulog, ganon. Tapos bumalik na naman si kuya para mamigay ng rasyon. Isa nga palang paalala sa mga baguhan dyan at sa mga di pa nakasampa. Libre ang pagkain sa eroplano, huwag kang mag-alala. Kasi matulad ka sa dun sa dati kong nakasama. Nung tinanong siya kung ano yung sa kanya, sumagot ba naman, huwag na daw kasi busog siya. And after 12 long hour flight, nandito na kami sa Paris, aba. Kailangan ko naman hanapin ngayon ang boarding gate ko pa Slovenia. Napaaga ako ng 1 oras kaya waiting muna ako at sabay merienda. At konting antay lang, sakay na naman ang ibang plane papuntang Slovenia. Tapos, umidlip lang ako ng konti. Dito na ako sa airport ng Kalibo. Ay mali, dito pala ako sa airport. Airport ng... ewan ko ba dito? Di ko talaga alam paano to basahin. Yun talaga ang totoo. Kung alam nyo, paki-voice message na lang ako. At pagkalapag, baba na agad para kunin yung aking 2 bagahe. Tapos labas ng airport para hanapin yung naghihintay sa aking ahente. Itong ahente ang maghahatid sa akin sa barko na nasa Cooper sa ngayon. At sabi niya, meron daw kaming 1 oras na biyahe bago makarating doon. And after 1 hour, tanaw ko na ang pantalan kung saan matatagpuan ang barko na kung saan siyang aking sasampahan. Pumasok na kami sa loob ng puerto nang biglang merong nangyaring malupit. Nawala pa pala yung barko ko doon sa loob ng puerto kasi di pa pala sila nakadikit. Oh, this is not my ship. Not It's yours? Itaki, yeah. It's yours or no? Yeah, no. No? So ayun, nakadrifting pa pala sila at di pa daw malaman kung anong oras sila didikit. Kaya doon na muna ako sa hotel para makakain at makatulog ng saglit. Tamang kain lang doon sa hotel at relax ng sakto lang, salamat. At kinaumagahan ninatid din ako sa barko kung saan ako talaga nararapat. At eto na ang aking barko at sumalubong si kabayan na naka-duty sa oras na yon. Isang malupit na taong nagturo sa akin ng tamang direksyon ng aking kabina. Kaya eto na ang siyang umpisa ng bakbakan ng alamat. Kaya hanggang dito na lang muna. At muli, ako si Yongas at maraming salamat.